Eto nga yung mga naging ganap ngayong araw. Outfit check muna tayo. Ayan, ready na. At dumating na nga yung aking sundo, si mother at si father. Sinusundo na ako dahil aalis kami today. So, ayan, pupunta na kami sa sakyan. Medyo malayo lang talaga yung parking yan. On the way na kami para samahan nga today si Mother D. Magpapakulay daw siya ng hair at saka mag-grocery na din daw kami para sa kanyang tindahan. So, dito lang naman yung lokasyon namin sa public market malapit sa SM. So, ayan nga, nagpababa na kami kay Daddy. Siya nga yung driver namin ngayon. Driver talaga. So, ayan, pababa na pero paakit naman yung ginagawa namin. So, nandito na kami sa salon. Ever since talaga dito lang kami sa salon na to nagpapaayos ng buhok ni Mother dahil suki na talaga siya dyan at isa lang yung humahawak ng kanyang hair. Ayan, so nagpapagupit muna nga pala siya bago siya magpakulay ng buhok dyan para mabawasan yung mga dryness niya. So, ayan, kinukulayan na nga siya sa mga sandaling yan. Hindi na nga pala siya nagpa-treatment dyan. Next time na lang daw, pahinga muna yung hair niya. So, hindi na rin siya nagpa-blow dry dyan. Parang bagong ligo na lang ang peg niya. So, kaya nagpunta muna kami sa mall para maki-CR na rin. So, ing-ihi na talaga ako. And then, syempre, ano pa nga ba, samahan na rin natin ng konting gala at pasyal-pasyal dyan. So, eto na nga, tingin-tingin na nga ulit si mother dyan ng mga sandals. Ayan. At eto nga, may nagustuhan ako. Ang ganda, di ba? Bagay sa akin. Napaka-shala. Pero hindi ko siya binili. Umandar na naman ang pagkakuripot ni girl. So, yan. Napunta siya sa mga bag section naman. At syempre, hindi pwedeng hindi siya bibili. Di ba? Ang ganda ng napili niya. So, classic and social. Napaka-shala niya, di ba? Since nasa mall na rin kami, ayan, magbabayad na rin ako ng utilities namin, ng tubig at ng kuryente bago pa kami maputulan. Sasabay ko na rin habang nandito pa kami sa loob ng mall. So, after nga dyan, nagpunta na kami sa fast food. Siyempre, dito tayo sa paborito mula pagkabata. Hindi pa kami kumakain yan, hapon na naman. So, bago kami mag-grocery, kain muna tayo. Tara, kain na tayo. Buti naman, kahit maraming customer sa mga sandaling yun, na-serve agad yung food kasi sobrang gutom na talaga ako. And after dyan, ayan, naglakad na kami papunta sa grocery kung saan kami mag-grocery. So, ayan, tara, samahan nyo kami mag-grocery ni Mother para sa kanyang tindahan. So, ayan nga, dalawang cart kaagad yung kinukuha ko. Tig-isa kami kapag nag-grocery kami dalawa. So, yan. Sardinas muna yung lagi niyang inuuna dyan. So, ayan. Ganyan nga pala yan kapag gusto niya akong isama sa pag-grocery niya para sa tindahan niya. Lagi niya akong tinatawagan and then dadaanan na lang nila ako. Tapos, diretso na kaming mag-grocery nun. Siyempre, may konting libot na rin nun nakasama yon. And then, ayan na nga, puro sardinas yung mga kinukuha niya ngayon. Kasi mabenta talaga sa tindahan yung mga sardinas, ba diba? Lalo na yung sa mga nagtatrabaho. Sardinas talaga yung mabiling-mabili sa tindahan. So, ayan. Actually, ngayon nga, medyo konti lang yung kukunin niya kasi marami pa naman siyang stock sa tindahan. Para lang hindi nauubusan ng laman yung stante niya sa tindahan. So, ako naman, inutusan niya akong kumuha na ng mga noodles dyan habang nandun siya sa sardinas section. Ayan. And then, after dyan, lumipat na kami sa mga juice section naman. Ayan, kukuha siya ng mga powder juice dyan kasi sobrang mabenta rin yan lalo na dun sa mga mahihilig uminom. Ayan, inihahalo nila yan sa white na alak ba yun? Basta, siguro parang tayo naman lahat, di ba? Gustong-gusto natin yung feels na nag-grocery. Parang nakaka-happy feeling, nakakapag-grocery ka ng mga items. Ayan, kahit naman na hindi for personal use yung mga items na gino-grocery namin ngayon. Parang ang sarap sa feeling na ang dami mong pwedeng kunin, ayan. Tapos pupunuin mo yung cart, di ba? Ang ganda sa feeling talaga mag-grocery. So, siguro, next time, sana pag nag-grocery naman ako for personal use na yung super daming punong-puno yung cart para happy ang feeling. So, ayan nga, napuno na namin yung isang cart and then ihahatid ko na yan sa malapit sa counter para standby na lang yan doon. And then, kukuha ulit ako ng another isang big cart para sa next na ilalagay namin na grocery. Alam nyo ba, bata pa lang ako, dyan na talaga kami nag-grocery ni Mother. So, ang tagal na ng panahon na lumipas, no? So, ayan nga. Medyo mura yung mga groceries dyan compared sa iba. Ang ayoko lang talaga dyan is yung ilang part ng store na yan is sobrang init talaga. Ayan, lalo naman ako pawisin. Maliligo talaga ako ng pawis dyan pag wala yung ibang mga malalaking blower nila. So, hindi naman kasi lahat ng hallway nila natatapatan ng malalaking blower. So, ilang hallway lang yung talagang merong blower dyan. Mostly gitna lang. So, ayan na nga, natapos na nga kami. Tatlong cart yata kami dyan or 4 na cart din yung napuno namin dyan. So, ayan, nasa counter na
kami magbabayad na si mother. And then, syempre, ako yung taga-lagay dun sa counter. And then, assist lang niya ako ng konti. Tapos, nakabantay siya dun sa nagpa-punch ng mga product. Syempre, pag minsan din kailangan mong bantayan yung pinapunch nila, baka mamaya nadodoble nang hindi nila na sasadya, diba? Iba na rin talaga yung nakabantay ka sa binamili mo. So, ayan nga yung mga boxes na natapos ng i-arrange. And then, nag-ano na lang kami, e-bike na lang kami, ayan. Gusto kong sumasakay sa mga e-bike na ganyan. Lalo na syempre, minsan namimili pa ako ng kulay. Kulay puti, syempre, ang ganda. Yung parang, ang relaxing lang, yung parang, namamasyal feels lang yung ano mo. Ayoko sumasakay sa mga tricycle. Ganyan lagi yung pinipili namin kapag kasama ako ni mother na mag-grocery. Pag tricycle kasi, sobrang bilis silang magpatakbo. Yung hindi mo na ma-feel or makita yung ma-enjoy yung dinadaanan mo. So, ganyan lagi yung pinapakuha ko sa mga nagkakargador dun sa grocery. Ayan. At pabalik na nga kami sa pwesto nila mami. Ayan. Di na kami nagpasundo kay hubby at kay o kaya kay daddy. Para naman yan, mag-e-bike na lang kami para enjoy lang siya. So, yan, malapit na kami dyan. Saglit lang naman yung biyahe na mula palengke to another palengke. So, yun. Kaya, hindi ka naman may inip sa biyahe. And then, nandyan na nga kami. Si kuya na driver na lang yung nagbaba ng mga pinamili namin. And then, nakita ko yung mga saging. Nag-crave ako bigla ng saging. So, saba yung binili ko dyan. Mahilig talaga ako kumain ng saba, lalo na banana Q. Ewan ko ba, hindi ako nagsasawa pag kumakain ako ng banana Q. Lagi ako nagka-crave ng banana Q. One of my favorites kasi yon. Basta nga meron ako marinig na naglalako ng banana Q dyan sa tapat ng bahay namin, hindi pwedeng hindi ako bibili or hindi pwedeng hindi ako tatawagin nung nagtitinda kasi nga favorite ko yung banana Q. So, ayan nga, kinuha ko nga dyan si Princess, yung kanilang alagang pusa. Mahilig din sila sa pusa gaya ko, so meron din sila dyan. Napakalantong na ni Princess. So, ang cute-cute niya. And then, ayan, nagkonting kwentuhan na rin kami dyan ni mother. Sabi nga ni mother sa akin dyan, lumuwang yung kanyang pwesto kasi nag-usog sila ng mga stante dyan. So, oo nga naman, napansin ko na mga maluwang siya, hindi na sila ganun kasikip. And then, at tawang-tawa nga kay dad dyan, may pakaway-kaway pa siyang nalalaman dyan sa video. Gusto sumikat ni daddy, ayan. So, ayan, kahit mabenta pa sa mga oras na yan, pauwi na kami ni hubby kasi gabi na. Nagkolong-kolong na lang kami pauwi niyan. So, yan talaga yung gamit niya everyday. And then, ayan, dumating na kami sa bahay. Ininit ko na rin pala yung kakainin namin for tonight. Ayan, meron tayong lomi. Galing yan sa resto ng suki nila. And then, meron din silang pinadalang sisig. Ayan. At ayan nga, tapos na ako mag-init ng food namin. I-prefer ko na yung table namin para makakain na kami ni hubby. And then, sabi niya, itry daw namin yung sardines na galing pang Israel na pinadala ng bayaw ko. Tinikman na rin niya yung tuna dyan. Sabi niya sa akin, masarap siya, hindi siya ganun kaalat. Tapos yung iba pang dilata na galing Israel, masasarap sila, malasa yung mga sardines nila doon, and then yung ibang meatloaf, malasa din. So, ayan nga, mag-rice kami ngayong gabi kasi nga napagod ang mga person. Alam nyo naman, nakakapagod talagang mag-grocery and samahan na din ng lakad-lakad at palibot, diba? Kahit na enjoy ka mag-grocery, mapapagod ka pa rin talaga. So, at syempre, hindi mawawala yung detox namin ni hubby. Routine namin yan kapag gabi na. So, tigisa kami, pomegranate yung titimplahin ko tonight. Nakakatulong kasi yung mag-flash out, lalo na kung constipated kayo kagaya ko. Kung gusto nyo mag-try nito, comment down below. Ayan. Salamat sa pagsama sa akin sa buong araw na to. Ayan. Hanggang dito na lang muna ang ating vlog. See you sa next vlog. Bye!